awan nga iti karkana. Siguro baka yung 13 ti ay na di iso nga in-intros na lang naging talong judges. Maybe iti chapter 12. And baka chapter 13 karkana ito. So 1 to verse number 7 to natata. That is story ni Jephthah. Okay, so hintayin mo dyan yung title. Alright, so ito yung pinaka-title na ito yung Judges 12. The challenges and results of God's work. Okay, so medyo general already ay. Ito yung question, tagawanan tayo. How should we perceive the leading of God? Okay, bawat istorya, kakapsat iti Bible. Karang-karang nagitingay, inayaban ni Apong tatao, kasla pa maging Jephthah. At haan nagito, kakapsat na yung story lang na ipartwa, iti kaputi-kultura, iti tao dyan. Hanlangay nga naabdala ito yung story ng punta, ada tinapasamak na inarami dagiti unbelievers para kanya da. Ano kasi dyan yan? Itibiyag dagiti Israelita at may sana ito yung kaslang eskwilaan para kanya da amin. They are put to a certain school. Kada ito yung mo ng school, kada ito yung mo ng spiritual life. Datayo nga Kristiyano, inisalakan tayo niya, ingkan umay na ako sa Kristo. At masursuruan tayo may kakapsat iti panagbiag na umay tayo kumangay iti ngay klase iti level iti panagbiag ng spiritualan. Nga spiritualan in the sense nga maikat kayo di makalubong na prinsipyo iti pagkatao tayo. And we will have some principles in life that is what we call Christianized principles. Umay ko at panahon nga matalak na tayo. Ano na ibagatot may isang panag ngay kat people will understand that we will do what we told them. Akaroon yung mati prinsipyo nga Christianized na prinsipyo. That when we say yes, no kung natin yung no, that no. Now, dahito yung anggulo, iti may isang story nga naikarga, iti 7 verses, nga half iti may isang chapter, may pagdop iti challenges, the result, iti trabaho ni Apo, kini Jephthah. Okay, so, ikarga ito rin yung nakula premise, ha? Awan kakapsat, itinakal nga mangyari ti Jephthah mo na mati, nga haan nga plinano ti Diyos. Okay, everything, kung ti Bible na na tayong anak na, we are a part of God's plan. Kat no malagit yung na previous na di ka judges na kita tayo, kat nag-doubt pa di man isang judge sa may right, kung na talagang atang inayaban na. Kat kung for me, pa signal nga nga kayat na ngayon nakita, malinaaw, winuan niya madaling hindi na-sense na nga, sige, baka inayaban na ni Apo. Kat santo na mating, hindi natin Israel. And in may magitipanawon nga ni Jephthah, kat may someone unlikely na ito yung anak, because kunan ti inaral ti Dilas, kat may isang anak na ito ti hostess, no nata ko mga kasapo, kat hostess, kakausan ti tinagan na ito yung nanang na ito harlot, tinagan na ito pa, kung naununod niya. Kat, apay nga tama, jitatang na nga, Kristiyano, kat dapat si harlot, nga nangasawa ti harlot. Am I right? And naada ni Jephthah. You see, so, during the time of Christ, kasimot lang iti na pasamak during the time of Christ. In my kakabsan, ti panawon nga niya sa Kristo, kat nakidangadan ka rin na tao, kat napanisuna, ito, gawan ti ari, reyna, napanisuna ka rin, gawan ti tao, ano nila, ilayan, iti, dipunan, kat managpasol, nagiging kakaruan iti nga, kat umay naging hudyong self-righteous, kung na, awan ko na dahil tayo, bagay yung mga isalakan yung katito, questionable, di pagkatao na. Kas ano nga, dahil tagat anak ni Apo Diyos na mga isalakan, kanya tayo nga, itimot, kaya't nakatalukat, naging managpasol. So, tumakdan ni Apo Kristo, explain na ako na, the Son of Man came not to call the righteous, but sinners to repentance. Okay, katagin ng tao, siya tayo maawatan. Ang lahat na maawatan. Okay, so, kasla jay,
As like Sunday school ni Samson nga, in Sunday school na tayo. Nga apay nga tanga, pinayag ni tatanda, nga mga sawat unbeliever ni Samson. Because nalawag di ko na it is of the Lord ko na. Di Apo Diyos, tinang iplano ijahat ni Samson mismo. It is of the Lord. Okay, so dahito yung kastamot lang dahito nga may isang lalaki nga kapay nga tanga ni Gilead kat napan nangasawa, ti may isang harlot kat isulit yun ni Jephthah ti nagbalin ng anak na. Kat gamod-gamod na ti Hudyo kat they are so self-righteous. You know, awan na ti compromise na ti Hudyo. So na lagi tao may nga you can never compromise to them. Kat iti prinsipyo da muna na apay kitin nga ni Jephthah nga anak ti harlot iti mangidaulo ko niya tayo. Okay, so ting kastada dilasan ni kat pinapanaw na iman ni Jephthah kat dahil ipakitaan tayo nga oray ni Jephthah kat anak ni harlot, he is godly. He is godly. Why is it? Because haanangay nga inlaban di right na. Hanang inlaban di right na because Jephthah has a right by birth kasi titatanong to Jew. Tinanang na lang at harlot. But he has the right. But he did not fight that right. Hanang inlaban din na right na. Ora that right na. That is may isang characteristic ng mga godly. And then number 2 kapakitaan tayo is mga godly. Hindi inbaga na nga napan na kanya na kulang na nga. Apay nga siya kasi bigyan yung tatakot nalpas mo tanan nga pinmanaw siya inyon kat pinanawa ko na kayo kat una naging ngay lalakay at pakumaba kanigikan sikah ti mangidolo kanyang ang dagamit ti talent na ito kakabsat na he is a general he knows to do war. You know, at amot na niya anak ti harlot nga inikan niya ako ti Jephthah tapno panglaban at pinagbiyak. Kung na lalakay nga sige, tas sikat ti pagbulan ni nga pangulo mi. Kung na mayat garon, kung na naagasa ti apostol kanya yun. Okay ko. So kasi iti napasamak. And so, the story na din mo rin, na makita tayo ni Jephthah, kat may isang godly. Kat iti umayan ti kubat. Kunang ti Bible kat in Jephthah told it to the Lord. Kuna na. Iso nga, di kubat na di kat siguro may isang rabi nga nagtungtong kini ako. Kat kuna na nga, kasano ako na ito eh. Kat naging Ammonites kat becomes by tens of thousands. Kat we are just Gileadite. Kuna na nga, we are renegades. May isa kami lang atin maray, ayan, Trimon Ismael kan Ephraim. Ephraim kan yun sa kaniyay, Manasseh. Kahit mga saon, that we are just but maybe mga 10% of the tribe of Ismael and Manasseh, and we are so few. But the Ammonites are scattered throughout this, what we call land, and they fill this land with their presence, and their numbers counts by tens of thousands. And so, kasanungin nga mga pa kami ng Gilead ito eh. Kat ni, nagpatulong ako pa, Ephraim nga manong ko, kami kay Manasseh nga manong ko, at sandak na insalaan. So how can we fight? Nung gamot-gamot tayo in kararang kinaapo dyan rabi, kan isunat ti turod nga makikubat. Kat isurkat tayo, isunat lang tinagtestigo ko na nga intad ni Apo Diyos ti Ammonites iti imami. So God gave him victory. You say so, Jephthah might be the son of a harlot, but boy, he's a godly man. You know, he did not fight for his rights, and he became a captain. You know what? In God gave him victory. Okay, so nasettle dayan. Inuha na masanan. Ito yung chapter number 12. Nagkaroon mo ito problema. Can you imagine that? Nasettle di calling ni Jephthah. At bigla na nagkaroon iti problema. So, our title here, if you're going to look into it, kung natin the challenges in response of God's work. How should we perceive the leading of God? The leadership ni Jephthah, may sangay na may sangay biyag that is fraught with challenges. You know, every responsibility that speaks to humanity, especially leadership, is really fraught with the challenges. Titatang tupay, at nabasa ko one day na at may isang tatang biglang nag-suicide.
hanga taga dito ya, ito ya, party Mindanao. Kat, hindi nakandag yung reporters kat dinamag na ng apay na bigla ka nagpakamatay yung lalaki. Kat pinanawag ka, di ba kat na, kat ang talungay, anak ng pakpakano na. Kat marigatan ng mga pakantya anak na. Siniwadin na. I-challenge di agbalin nga tatang, agbalin nga leader, di talong anak. And then, awanan tinapanood na, no, hanggang bigla nga nagbitin. Ayaw, kasi ano yung anak na nga talong, ayaw, how can they survive, you know? O rin ko high school that time, mabalin at construction ka, but the anak na got age 9, 10, 11, oh boy, how can you survive? But the challenges, the pressure of being a father to feed 3 kids is so heavy in his heart. You know that he decided to take his life from his hands. Leadership, ladies and gentlemen, is a work that is really fraught with the challenges. And especially, not only with family, but with holding people. And so, Egypt nga rito, na-settle doon, isunat, inayaban ni Apong na judges. Now, before apan ni judges nga rito, you know, as we study, iti ko na nga libro ti Bible, we are, kahit tayo nga maawatan, iti intero entirety nga meaning, dagay na experiences to Job. The book of Judges is not one among those books that are studied on a lengthy study. This book of Judges is not one of those what we call subjects that are become the subject of writings of scholars. You know, nung makita tayo iti nga wisdom ti Diyos. In my panahon, siguro 300 years ko natin dito. May isang era tigad Israel nga, awan ti leader da. Ano tigad, pasurot-surot. Every 10 years, every 20 years, every 7 years, every 6 years. Kasi kay, kat itimang itaulo kanya na kat may isang judges, may isang judge. You know, look at this one. Iti Diyos kakabsot na ikat, iremedyo na. Iti paraan. Ngay nga itilintag na kan agbalin ko mamay nga aspekto tibiyag anak na. If you are going to summarize what God is doing to his children, kat may baga tayo may nga iti Diyos kat inutan na nga ikakabsat, inutan ti Diyos may nga ikarkarga itibiyag anak na. Nga iti nang galot iti relasyon tayo kini Ama kat awan sa bali no nga tilintag na. Awan sa bali no haman na isa sa una. Kat inutan ti Diyos kakabsat nga ipalpaliwanag ti tao nga umay ko matipanawon ti biyag ti anak na. Nga makita na nga ti kaimportantian nga sanguod na ti biyag dapat ti lintag ti Diyos nga agbalin mo't nga lintag. And because God, ladies and gentlemen, is the greatest teacher of all time, He used a lot of strategy. He used a lot of techniques to teach what He wanted these people to learn. Kat iso na ito nga mamatya kada 300 years na ito kat dahil sa judges na kanayon nga mapagbanggit na binigat. No, problema na kapantay man kini judge kung nagka. No, karon di problem ti pamilya, apang man kini judge, no, apang problema ti barangay, apantay ko man kini judge kat di nga 300 years nga mangmangunda ti mga kuna nga judge, kung mawakan dan. Nga ti may isa kakapsat na yung kayat ni Apo Diyos nga ipakaawat na niya ta. Kat itisa sa una, kat may isa na ito yung institution na ti ukol na. Nga hanangay nga ikargalang nga, I am the judge, iti Bible. Ang ikargalang dyan nga, sige, basaan nyo nga, o makita yung siya, iti judge, iti Bible. Nung di kat, nung ibagan ni Apo nga, umay ti panahon na agbalin at kung una na. Pasapon na nga maliknada, iti panagbiag na itilitiran na panagbiag. Iti kahit ng sound ti judge. You know? Because amuyo ba, natitao ka, no, kung nagkakasapang, amuyo ba nga, impyerno, ang langit, kung tagay tao, at kung hindi impyerno, kung saan na nga maawatan. Because they do not understand the meaning of judge. But look at Israel. They live with the judge themselves. They ate with the judge themselves. They sleep with the judge themselves.
And they were judged by a judge themselves, you know. And they were instructed by the judge themselves. They were taught by the judge himself. So, pagkatao da, tultulan da, kakarawan da, urak dapat maawatan da, kakabsat, itimining ti masa akong. So, ano ko lang, niapo ka na nga, I am the judge in the last days. I will judge you all. They could explain what judge is all about. Because ang dati 300 years na nagkanaga, mga nakiturtulog da, nakikakanda, ipinagsang ako. You know, so, dito lang itinayong ko regarding the book of Judges as we go further. Because you see, as we study the Bible, we are ignited to try to understand the holistic, at least, viewpoint of the certain book. Kahit may saman din kahit kung may input, itilit yung message. Okay, so let's go now. Itilit yung transaction dito nag-usapan regarding the challenges and result of God's work. Okay, so, ang aramid iti dakil, kakasap na yung prinsipyo, hindi na ito mo ko ng calling ni Apo. Now, amin na Kristiyano kot leader, I would like you to understand that. You are a leader. Sapay ko mata, awan kanya ito yung iti lumakalakay ka mo bakit namatay nga awan tinilid mo nga may sa akin ni Apo Diyos na karagawa. Okay, so, iti kwata yun ito, itigat yung tulubong talaga, kada ako matiserang sa tayo na maawis daw ginagawa sa Kristo. Okay, iti panagbiag tayo. Because you are a leader of your faith. You need to lead somebody to faith too. Because you master that faith, the sins nga rin ka pamatik at daking ka, hindi inawit ng Kristo. Yung galatang you are leading that faith, ladies and gentlemen, and that faith must at least have a fruit in itself through you. Okay, so we are all leaders here. But iti masang leader, at ati challenges na, kakamsat, iti ngay mangungunang panagdeg yung kasmay sa namati. Datayo mo may isang Kristiyano, kathan lang na may isang Kristiyano, we are leaders of our own, of our life as called Christians. So, iti kayang Ecclesia, the Greek called out assembly ko na nita. So you are called, you know, you are called to lead. You know what, your life as a Christian in the lives of others too. As God will give you opportunity to lead others. Masapon ko mga agangay, mawinte mo sa oray may isa, 2, 3, 5, sa apulong na kiti ko ma, sakbay ito yung matay. May ahon ito yung manipod yung impyerno nga pandilangit. You see, so dahil tayo iti mao ko na may end iti palagdag yung mas may isa nga namati. Kat agsugito yung mga kinijepta. At the challenges in Jepta, kat the question kita ta, how should we perceive the leading of God? So that's the question. How should we perceive the leading of God? Okay, so awan iti accidental ito na talaga. Kada tayo Christian, nothing is accident, okay? Everything is pre-planned by God and everything is going softly as God leads us. Okay, kata, antay man kita ang dito mo kung nga challenge iti biyag ni Jepta. Okay, number 1. Dito kat nga awan tilet ko na ito kas nga ngayon agdan na ito 1, 2, 3, 4, 5. Dire-diretso han nga may isang naputos dito. So, sa balian man, tikas na outline. Kanya tapos kayo mauma. Yeah. So, kas nga ngayon nga dito kat dumakal. Principle 1, and then principle 2, 3, 4. Kasi, kailangan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Okay, so number 1. How should we perceive the leading of God? Number 1, the challenge of invade. Dahil ito leadership kakabsat ni Jet Takat na kuwangay na subok iti mga po ng invade. Nagkaroon ti niya katilukan ti invade kaya? Nagkaroon ti apal kanya na. Because anak karoon isunod ti harlot kat biglang ni inabak na ti Ammonite. Tatak inapalan kiti di kabsat ng Ephraim kan dahil ito yung panasa nga. So let's read it. Wala na. And the men of Ephraim gathered themselves together and went northward and said unto Jephthah, wherefore passest thou over to fight against the children of Ammon? And didst not call us to go with thee? We will burn thee. O kuna na. We will burn thee inside your house. Kasi timingin na ito. Puuran mi sika. Apay nga hanggang ngayon, baga kanyamit umay kami tumulong tingka. Okay, so dahita iti may samay nga challenge kanya na he was challenged with invade. Apay nga tanga dati invade nga napasamang italit yung story because amo yung tikwa. Number 1, what is na tayo? Number 1, iti kami makukunang kang kirok at ti prestige na maalada.
bigla na itang agkalakas ng apoy, no, nangamak ti gubat, di general niya, maiwaras na intiro na ita. Isong adangay, di ko na nakaspregan di ko, the Battle of Gaugamela, ko na. Remember that? When Alexander the Great, the young conqueror, had conquered the Persian Empire, not the Persian Empire, but with Iran. You remember that? And Alexander the Great was this young conqueror during that time. And we remember the Persia, the Cyrus, and the Darius the king. Those are the great, conquerors of antiquity. They were renowned men in the history books of kingdoms. And all of a sudden, they were defeated by just a very young boy. Okay, so 18 or 20. Siguro taon ni Alexander Jai, that battle was mysterious, the great battle of Gaugamela, the Persians against the Grecians. And so, dahil tagat maikwa nga, di prestige na kayo, agwara sa nagdagos, nas di kayo tigubat. And so it is an envious thing to learn that somebody like the name Jephthah became a conqueror. That the prestige ka dahil dyan, that maapalan ka nga talaga. The power tayo. So, dito may sa aking reason upon nga nagkaroon in vain. Look, muna na defeated the Ammonites. Because during that time, the Ammonites is one of the most powerful, kingdom during that time. It was defeated only by the son of Harlon. That counts only as just 10% of the entire, population or soldiery of Ephraim and Manasseh. And so, it was a gargantuan, what we call the prestige, kung tayo. Dakol na prestige, kaya na-apal na. The first na, ayan, ti apal. Number 2, di jay, makukuna ngayon na pray. Kasi may kakaroon na sa kalubong, maalam amin na kinabaknanda. Gold, diamond, silver, cattle, horses, amin na kinabaknanda. That's yours. And then, di pa yung daga. O, nung napakayot, namumula ang grapes dyan, ala sayo tinadyan, ala ti pichay na, ala di kompleto, magagyan ka lang, am I right? And so, di balbalay na pa yung hangin na na, di pagkinan na pa yung so, nagadungay ti, kaya nagiti siguro i-frame bumingay, iti nga, muna may loot, iti gubat. And so, they gather themselves and they ask a question. And so, kasi kaya kausap, in every victory, there is always in vain. Si maapal ka. Because, agasa may, a son of a harlot, katagbalin na, the hero of Gilead. Lakas din. Right? The hero of Gilead. Dito nga Pilipinas ngayon. Sino the hero the hero of Tirad Pass? Sino din ngayon? Who is the hero of Tirad Pass? Ha? Mas ako na, amuhi ulit. Pilipino kayo. The hero of Benguet. Awan na kita nyo nga. Ni Balo Dangwa, isulti na ni Kwa kanya sa World War II, ni Balo Dangwa, isulti na Dangwa na tayo. Alright, basta kamoy lagi niya eh. You see, because these are what we call the heroes in history that are what we call indelible within the books of our culture. Ang mga mairis na kita dan, kakapsat. And the hero, the Tirad Pass, kung kanya, you should know that one. The most popular, what we call hero of the Philippines, amoy din yung Celestino. You should know all of these things. Kaslamot ang diya eh. Noong una ito yung Igilya dahil. Tamot doon ng ti. So, dahil ito yung makukuna kayong prestige na itatak, iti history ti Israel, that one of the Gilead. You know, dito amoy yung mga kwan, dito awan ti kwan, dito baba kayo ito, kayo kanuan. Awan ti historical, what ito record tayo. Nung itinag-presidente ni Marcos Sr., na ingato, iti elevation tayo yung kalakuan. Ilocano sab natin, iti Pilipinas, until nga nagturay ni Sr. So makita yun nga, di prestige ka dahil. So, why that we are being respected? Because of him. And he is the greatest president na nag-rule in Pilipinas. He is one of them. Duduwa lang mighty faith. And kasi iti makukuna ngayon prestige na makukuna. And nagiti promise kat ibis ko mga managananda as the hero of the battle in Gilead kat Sabalin. Because napantini
Mao ko nang Jephthah hang Ephraimite. So they came across. Okay, so dayta iti mao ko nang blessing iti mao ko nang leadership. There is always victory. The battle of Gilead between the Ammonites is a victorious one that is rocked only by the finger of Almighty God. God that was challenged by what called envy. Alright, so oray mo, babasit nga palagay ito na mo talaga. Amo yung ba, ang kung amo ang aming sa mga kultura. I don't know why. Mano, apay ka tayo niya. Norat yung mga angat, hindi na natagamot ni Madina. We don't understand that. Siguro dahil tayo may sangay na flow of human nature na mga kuna. But victory, ladies and gentlemen, is always fraught with challenges. And Jephthah understood that by life. Na kayo mga estudyante, kasimot lang. You want to become a professional here? Boy, you need money to go to school. The challenges of going to college is gargantuan in nature. It's not so easy. And not to mention, DJ pa yung puy-puyat mo. You need to study your lesson and everything. And when you go to the platform and receive your diploma, you see, kasangay nga maawan DJ nga rigrigat mo. No, da ka dyan ti, ayan ti, makukunang frontage sa tao. Because you have victoriously, you see, studied there for 4 years with all the efforts that you mastered during those 4 years. And dapat lagi istorya nga kunan na. Ngayon, mga dandanagan adi because exam ni kunan di ko estudyante. Grabe. Kat napanak din ko kat kunan ng masalang bayad na. Masalang bayad ng tuition fee nakamaka-exam. So, pagpapalot ka nung kasta nga, yung kasta nga mga alay di kwarta, nag-text ni mama ng pinitatang ng awan, tibayan na. Gusto magmagla ka nung kasta nga, kasta di nagbumaba dyan ti Akdan. Aba, nakakita ti blue. O blue. Kapag lukat na ka lang, 3,000, kat ti tuition fee na, kat 2,500. Nakakita ti blue. Ay, Akdan nga ako. Kita-kita na awan mo dito tao. Napana-invite, tuition fee. Ay, awan dito. And if you are going to listen to that, walang Tapi mo may sumili, kwarta numot ngayon, di lang kwarta pag tuition fee na. Ako mo, tinuwi lang sumili. Hindi. You know what, a student told me a story. Many times nga nakabibiro magkwarta, buwan ng pa, pag oh boy. You know what? Victory is not hard to come by. It is fraught with challenges and hardship. And so, that's what we are here on earth. Look, may intindihan. Because amin nga ang challenge na kakabsat. Amin nga ang challenge na kakabsat. Tinaw ko na may joy nga kwan. Kita nyo ka rin nung tiksan nyo. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3 kagling na tamirin. Ako tina-challenge nga question. And hangamayat nga kwan niya. But when you're going to fulfill something that's so hard, a feat, so to speak, the spirit of your soul is enlivened by such victorious accomplishment. You know, and kasi kakapsat itingay may isang naidaran sa amon tunan nga part of the human experience mo ko na. Jephthah was such a man who was envied because of his victory. Okay, so the number 2, kita kasiri ko ditibiyag ni Jephthah as a determined leader called by God himself is number 2, na idea. Upon 20 step number 2, the ready answer against attack. Amo yun, inaiba na kanya Apo Yusuf sa kabanag. Atang-atang-atangos na iti, ready answer na ito naging ka. Look at this. Verse number 2. Una na ito yun. And Jephthah said unto them, I and my people were at great strife with the children of Ammon. Did you know that? Wala na, amuyo ba nga, the children of Ammon, hanga na kayo, tapos na, rungan, dedicate yun, na kami.
Da kami, ti, apanda, atata ka na nga na kayo. Alright? So, apay na umay kayo mamangwa kanya, may inabak ni Sudang tanong na kayo, di ko kubatan, na kami nga, tilan ay. See, that's an answer. That's a valid answer that apay nga gusto nga mag-intervene ka din na tanong na si Kati. Kapatid na ta. Number 2 answer na. Una na kanya na. And when I called you, kinaiba na kami Sudang, matumulong. Di ba? Look at that. And when I called you, He delivered me not out of their hands. Ano yung the answer? Look at that. So, look at this one. Iti ngay adati kinapudlo, awan ngay ti zero nga answer nga ito niya po ika if you're in the truth. You know, God will always provide you an answer because you are in the truth. Muna na, pinayag nila kayo, handa ka naman na may salakan. Okay? So that's the answer. Yan ay sumarang ng pagkana. Verse 3, look at that. And when I saw that He delivered me not, I put my life in my hands and passed over against the children of Ammon, and the Lord delivered them into my hand. Wherefore are ye come up unto me to this day to fight against me? Okay, number 2, the ready answer against attack. So, no, dito yung inaiban ito ni Apo, adang-adang iti ready, na-answer tayo ka iti amin na question. Gusto nga ko na nung may isa ako ng question na Kristiyano, you need to know your Bible. You should always be ready to answer every question of a man that will come to you. You know, bombarding your faith. So and we are not going to answer the questions regarding our faith with our opinions. Masapon na dangay tamuti di Bible na answer tayo. Kung lang na apay nga tanga masamang ipresente kayo nga pagsimbahan. Ang kayo bugang nga, dahil tagang ti ko aming baptist. Ang orong di dyan, ang biblikan dyan. Ibagayo ko, apang kayo dyan, Hebrews 10:25. Kung ang gawin ako di dyan, not forsaking the assembly of ourselves together. Do not become like others. Mas lakan kayo, kung ang pamilyanan. Who forsake the worship of God. You see? But you're going to gather yourself together because the day of judgment is coming. Okay, so upon the first of the week, let every one of you gather. So you should know your Bibles and you know what, be ready to answer the questions of these infidels who challenge, you know what, your life, your practices. And so, kasday, dati Bible na nakakuan, study tayo lang. Because today the Bible ready na ito yun nga, pusta rin tayo na mang-answer ka rin iti challenges na may pang-automatic tayo. Yang may tisongbat na dagiti i-primites. Kuna na kanya da. Inatak na kami dagiti ko, igathan kayo man iram naman ni Jay. Sa gigit mit ayan da. Inatak na kami, nagpatulo kami kanya ayo, kung awan mo, tanda kami na tinulungan. Hindi makita min nga, awan mga tulong ka na kami, lumabang kami na, unless nga matay kami nga si amin, we need to fight and we need to pray to God that God will give us victory. And that's what happened. And God gave us this victorious battle against the strong Ammonites. And so we won the battle. So why you come and challenge us to fight? Because of these things. Where were you during the time of battle? Handa kami ngayon sa lakan. Okay, so, boy, this Ephraimite could not give an answer to that wisdom na intod ni Apo kini Jepta. And so, wala tayo manamati kasi timot lang. Awan kumangay, di Kristiyano nito nga mag-question at pamati tayo at masiro ang answer mo. You have your Bibles with you. We must master our Bibles and answer the questions of everyone who are trying to destroy our faith. You know, they will destroy your faith, and you must have your Bibles ready to quote at least an answer to the challenging questions coming from the people outside us. Okay, so the ready answer against an attack. Amoy ba ito nga, halang may nga principle of faith di pag-aplikara na ito eh. Ludi ka pamati iti actual na panagbiyan. Na tayo mga Kristiyano kakapsat na ikat, may sa tayo mga isang salumina nga namati. Nga ultimo di pagkwartaan tayo mga ikat, antay mo alaan, tinukumpur niya sugal, winoon niya. We want to live correctly the best way na kwan. Our life is fraught with challenges and
Why do you do that one? Una na yan, believers, that we have our Bibles. May ipakita tayo kanya na. Isumay nga, di ko na ni Apollos na general ako na I will not leave you nor forsake you for namin sa Kristo. General di dyan, di amin ang gurot pa ng biyak. Whether they takat pa nag-iris the kids, whether they takat trabaho, whether they takay kat, pangangailangan or whatever it is, God will give us an answer to that one. He will not forsake us. Itibiyag di manamati. So, general, ito application na natin. Kala ito'y, biglang nangabak ni Jephthah in the middle of the rejoicing, bigla kita nga challenge. Sabi rin, parang ang mo. Pas, no, kalaban ko, pang challenge kanya na, ready, kamahan mo, takapsat naman. Manong na. I-pray mo, kakapsat na rin ito. How could you, put in your mind that your brother will attack you with malice? You cannot perceive that because a brother should live, like a brother. Nung dati kapsat mo nga ma-attacking ka with malice, kung kumari ka, that's unlikely to happen. Why is it? If the unbelievers will attack us with malice, it's okay, unbeliever na kita rin. But if you're a Christian, it should not be. Nung kita na ito, nangyari na ito. Nangyari na ito nga, i-attack him with malice nga, hanak nga, inayaban isurat ang kinadwa na kuma, nga makikubag tapno, di glory ka para-pareho nga maalada. Di ni loot ka pare-pareho bingay ka. Nung dapat gayang ti inbaga ni Jephthah nga, inayabak mo ta kayo, patanda kaminot na tinulungan. Kasi, isumad di nga di pang answer tayo, kada iba pa, di malis kanya tayo, di nga tulagan tayo nga, inbagbaga tayo nilamdamo. They should believe what they say. You see, isuman orat di record tayo, di pa katagitan, igastan tayo mang sumpat, kada iti balibalag ang mawawatan ito na po pinagal. Okay, so, the ready answer against Israel attack. So number 3 nga, agdan ng tayo sang atin ito, under the subject na ito nga, the challenges and results of God's work. The work ni Apo at inayaban ni Jephthah as mga leader. Number 3, the benediction. Okay, so let's read verse 4. Halaan at the ready answer, kakapsat ngayon na isumbat ni Jephthah against na ito mo ng brawlers na ito. Ang dapat yung benediction. Let's read verse 4. Okay, dapat Bible yun. Kung na. Then Jephthah gathered together all the men of Gilead and fought with Ephraim. And the men of Gilead said, Ye Gileadites are fugitives of Ephraim among the Ephraimites and among the Manassites. Wala, grabe ka, pinasari na. Kaya gasa mo, kunanda. Da kayo, kung fugitive lang kayo, iti Gilead kung Ephraim. Imagine lang, tinawagan ng mga fugitive kasi tinangyari kayo ni Jay, hindi ko lang na nga, sika, anak na ti harlot, awang titawid mo. Kanya nga, karami ng Jay, alam nga, salot mo ba, kumano ko hindi na. So, di pinmano mo kasta ni Jephthah, hindi ka ni Apo yung sunod tita tao. At ang nagitambay, Jay nga, awang karami na, makiventure ka man, kika, kunan na, Jephthah. Mapana iti kumporme lugar ta para kumay kami. Hindi kita nak ni patin pamilyado alat kan so nagbalik na may isang barangay. Nagkisulod kanya na. Iso nagbalik na barangay maluda in the process of time simply after 20 years manu mo na ribo diyan na. And so they became a one in the utility na palada. Hindi in Salaka gumad in Terra Israel di awag na niya dapat may sana kanong fugitive. May sana nga takas na balod kasi siyempre, ibalagin ka, linahit na kagaroon din. Siyempre, yung spirito ka, ang burok mo na, di motivation mo. So, siya kasi ito na pasamak. So, anya kayo ka sa tayo, ala, nagpugubad na. Anya kayo tibagat di Bible. Verse number, yung benediction nito yan, verse 4. Then Jephthah gathered together all the men of Gilead and fought with Ephraim, and the men of Gilead smote Ephraim by time. The benediction. Because they said the Gileadites are fugitives of Ephraim among the Ephraimites and among the Manassites. So tiawag tayo the defeat of the enemy. So the point tayo yung benediction. Nung kunato yung benediction ay i-challenge ka di ba?
if you are really called by God, siya pa nga talaga ang anak ti Harlot, ti Mang-ilit Israel. So, kitang tayo, digubat. O, nangabot, digubat. Ti awag na dyan, benediction. Iso nga ti amin na trabaho ni Apo Diyos, i-challenge mo rin tangay kat. Ang dalat ti benediction na nitang na ito ni Apo, nga mag-bless di nga work na. Handa nga baybay, ang di benediction na rin nga trabaho. So, kasi iti, kasi kakasat, iti ngay, nangyari dito, alam ti mo nga benediction na nagkaroon at igubat, kat nangabak na, nagbali nga victorious. O di giant ati, ibilin siya, ay isunag at inawagan ni Apo, ura isunag at anak ti Harlot. Yan. Iti kami may isang idea dito na ito. Apay nga tamahang na ginadal ni Apo na gijay, mana sites kan Ephraimites na mga laban kat di counts by hundreds of thousands. Apay nga di giliran kapag tibatit nga di nga anak pa iti kuwan iti pinili ni Apo. So, di iti kahit ti hudyo nga malaman nga apay nga hamadakami. So, ang ito ni Apo ti benediction ni Jai, nga hindi naggubat, takot inabak na, dagito yung hundreds of thousands na army. Kat basit na lang, mga 20,000 lang siguro kung defeated, dagito i-Ephraimites. So, benediction ti already. So, anyan ti prinsipyo ng mga alatay ito eh. Iti prinsipyo ng mga alatay ito, kat ma-challenge man, di nga yung authority nga natanga tayo, no, inaiba na ito ni Apo. Ikan na ka ni Apo iti bendisyon, Jai, na ipakita na kita nga, nagapunga talaga niya kulit ni Apo. Against the hundreds of thousands na manglaban. So, ano ito benediction na mga kuna? Kita nyo clarity niya. Sometimes, nagito yung may practice ko yung mga Kristiyano na may isang isusulod, di ba, yung magkararag. Kat, di may isang matpanlaw ko, di kararag. Hanggang ngayon, kararag at dangatagos. Ang kararag, tiwan yun, kat ang sul na dagos, no? Ano ti kararag, tiwan kapsat na 5 years, awad pa lang. Nung insuro ti Bible, ako na prayed out says, nga meron. So, what principle can you learn from that? The benediction. Na itultuloy nila tagal-kararag because kumay ti panahon ng ansuran di kararag. Kasi insuro na ni nga, you need to pray. You know? Awan man ka, awan man ti 5 years, awan man ti 6 years, baka umali 7 years. You see that? So, God will always bless the doctrines that He's teaching His people to do. Ano ti benediction? Ang kararag at anak mo, pastor, 15 years kay kararag anak mo, at may convert. Well, continue to pray. As long as there's life, you bend your knee. You do not know if in 20 years time pag ma-convert yung anak mo, maray. Yung parents ko, magmatay ka, pastor, awal pa lang. As long as they are breathing, you pray for them. Because there's always benediction to every doctrine that we are taught to do. Okay, so ano yung benediction na? Ano yung blessing na? Hindi nga slintag na yung targana. Okay, so, kapag karoon tayo, naibanan ni Jepta, linmaban, pinakapsat na, naabot ni kapsat na. Okay nga ta? Because it is truly a thing that Jepta, regardless itinanang na nagapuan na, he was called by God. Okay, to the position of leadership in the entire Israel. Okay, so, number 4, dapat. Number 4, ito last din ito eh. Tataan lang ang masapang nagpan na. Christmas, masapang agri-theory ng Christmas. Okay, number 4. Not only the benediction, but the content of this narrative is also the humiliation of the enemy. Dapat nakababay na panakaabak ni kalaban na. Doon tayo kalikitan. Verse number 5 and 6. Una ito. And the Gileadites took the passages of Jordan before the Ephraimites, and it was so that when those Ephraimites which were escaped said, Let me go over, that the men of Gilead said unto him, Art thou an Ephraimite? And he said, No, I'm not an Ephraimite. Then said they to him, Now say, Shibboleth. And he said, Shibboleth. For he could not frame to pronounce it right. Then they took him and slew him at the passages of Jordan. And there fell at that time the Ephraimites 40 in 2,000. Uri maggamit yung mga panahon ang timok ng language barrier niya. Kasi so siyempre, Ephraimite ito, takalugrupan na, katagdangkawan na, kulay amin.
So inikan na nga, di nga tigas na inapak na ti Efraim, do ti Efraim nga nagtakas, tinakas na kumumporme ang lugar pinapananda. So tigas na da, nagkaroon na timo ko na may binangunan may sa kapangnaan. Kasi siyempre maawalan nagtinakas, itimakan, manuabulan ang lumulumugdan, ang suplidan. So, siguro after 2 months, 3 months, siguro ang awat ka na nakaksublidan kat walang na ay apa daganti ko outpost dito ta dito eh gold at na katata kami lang umay ibig kiso tinmakas na apa niya kayo yan da kayo ba ka taga Efraim bisita kami lang o sige man north testingin mo siya ibagan man north word na shibulet kung dagito gan Efraim ay tanda may nga ma-i-pronounce ti shi no shibulet kuno ko sibulet kuno na maglawon na isudatat Efraim. Oh. Amoy di barbaro kami nga Kristiyano. Dahil ibuang ayan ni kat umay na dagi nga kwart di Trinidad kasi kat dagi di kadaraan ni pastor din nagtiyangan akwar naman. Mas dakay ka na wala. Or here Emmanuel. Ano niya matali wala. Ta tiyangan kami GL ag bali ng R. Emmanuel kuma Emmanuel. Mari mapagpalong. Oh, right? JL ka nagbalay na R. Oh. You see, so, ang yaman ito itahan, ang problema ito kasi niya. Na kayo may dawa? Shibulet. Sibulet. Isa nga nag-iyang king ang kamsot tayo, tumadlaw yung may right? Tumadlaw na sa una. So, because there is, yun out in gaya, hindi ni, yun out in English gaya. Diba? Ada di nga yung out in gaya. Nalipatan mo di sa ulit. But this is it. There are times that cannot pronounce some words. Shibulet. Ang nga mo di shi. Sibulet. Di ba i-pronounce na. At amoy ito nangyari ito ay unang itinito yung declaration. Verse 6. And they said unto him, say now, Shibulet. And he said, Sibulet. For he could not frame to pronounce it right. Then they took him and slew him at the passages of Jordan. Look at this. And there fell at that time at the Ephraimites 40 in 2,000. Can you imagine that? They did not win the battle against this 40,000. They win the battle 40,000 kasagalaysada nga nag-1990 passive. So that is what we call the humiliation. Matay ka, kapulang ti pronunciation, di ba? That's humiliation. Kapulang ti pronunciation mo, matay ka. Sabi ko matakayo ay pronounce amin o pa di Germany, right? Kung nalang problema ko yung tang, matirtiriti yung ilang, di ba na yung word ko na that. She-bullet, the C-bullet ko na. Talagang mamakuha nga talaga. But we enjoy that one. I remember that kasi we were laughing. Or here, Emmanuel. Kung ano yung base na kiyaman ka tayo. Pero may tikatawag yung kastigan niya eh. And, uray mo, dito ka kakanainan. Yeah, dagi yun ay, yun ay, makukulang dagi dito kami kakanay dito ay ni mayat kang kanay ito because daka nga dito lugar na nagalog the word nga mangmangag mo. Nung lagi kang kanay, joy, ay ti, parigan dita, party ti, ay ito masunakbuhan, yung mga kuti. Ang pusungan, talaga mo natatangkan, tikang kanay na talaga. Kasi talagang manipod di baby ka, ingana di bumakat ka, kakanay. Dito ba kita na Tagalog ang kwan, Ilocano, di ba? So nga, ibaloy makita, so nga, no amunti, ag Ilocano, ag ibaloy, ag kankana, ag Tagalog, masopi na di lang. Nung di kankanay, di ang pusungan. At surwan na kasi English, matangkon English mo. Because hanga na surwa di naman sa uti nagadunga lingwahe so nga di mo magmayatan di nga sintro because sintro ayan mo hanga man sa sao nga maanol mo nagadu iso man di naman ma-frame iti nagadu nga ang gulo rather na ayan mo kang kanain lang may salang nga talaga isa sa sawon mo jay manipod di ubig ka di balay iskwilaan kan kanain mo lang may isa ka jay kung baga di dalan ngay nga ayan, hindi lang gusto
So, ang ipag kumay kat medyo marikatan nga nagsaot English nga nalain pa eh. Honor school, kapag gaw di kang kana, iti ang kusungan na parang may salang ti trend, iti tila na. Yung masuran ti English kat hanamot na kaya, pwede yan. Magaling mo, kang kana, iti na ito ti lingway na amo na kat kasi sa balik lingway di eskwelahan, sa balik lingway di balay, sa balik lingway di trabaho. Kasi yun so, hindi lang man kat mas na nga bended, pliable kung na kuma. So, kaya ng kung there are really tongues that are really speaking only one language, but they cannot pronounce something that is easy to pronounce. Can you pronounce shibulet and sibulet? Can you do that? Alright? Baka marikatakan dito eh. Okay, so the guy, the outfit that the humiliation of enemy. Okay, so ijay kat 42,000 tinaabakan da. So, dahil ito may isang istorya nga ni Kalati Bible kini mo ko lang ngayong Jephthah. So, the story ni Jephthah kat hadlang nga ikalga di chapter 11 about the kastana nga na ayaban, the rigat na nga nagbang nga leader, inabak natin Ammonites, no di kat damot iti kakapsat nga ng challenge kanya nga ng itag kanya ng problema na kung mga dapat na mangyari. But still, God gave him a ready answer against the attack. Number 2, God vindicated him when they fought kakapsat kat pinangabak ni Apo Isuda against their brethren. And number 3, number 4, God humiliated agito nga makukunangay nga enemy. So, iti lang hangko nga nakita ito, hindi ko inabak iti giladayat ni Ephraim, the first na battle, na imunawan na kuman. Gusto kuman. The fact that they fought him against the second battle is already unjustified. Hindi ko man abak, kapag kag-austugan ni aling ting Jephthah. So, ustod kumat-kumat, no. Napanapay, ginukat pa eh. So, niya nga din eh. So, humiliated din. Why is it? Because that is the leading of God to Jephthah. When God called you, He will lead you throughout the way until na makita mo the joy, the obedience na pinaako. Okay, so natin yung namati, ang kung ba kanayong ati Christian life that is fraught with problems na umatas ng Kristiyano na. While we fight our challenges in Christian life and we overcome those challenges, we are becoming the person that God wants us to be. And the hardship of everything in this life is the way how God manipulates our life. Tapno maalat yung agkararat at trust kanya na, and to become, to make us a person, that God wants us to become. Okay, so dahil iti message tayo regarding ini Jephthah. Okay, so God called Jephthah and He made him successful until his death. That is the calling of God. Okay, so the Bible tayo ng verse tayo New Testament ko na that the calling of God is without repentance. So manit po dinever na ka, namatay ka, He will make you succeed. Iti amin ang endeavor mo. Until mo fulfill mo, di ngay inatang ni Apo ang aram nito na bote na. Okay, so tatangag sapa, karag tayo. But of course, karag tayo, dapat i-challenge si God tayo, tatang, marigatan tayo. Bring it to God, okay? Ituntun ni Apo because ni Apo Diyos itinakay pa niya tayo. And we will not surrender our life until the rapture comes. And we will trust the Lord that He will lead us until umay iti panungpalan. So shall we pray? Tell the Lord what you want to tell God today. Shall we pray?